Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 1997, ang pinagsamang puwersa ng mga lokal na pulisya sa Amerika ay tulong-tulong na nagkaroon ng manhunt para tugisin ang isang Filipino na pinaniniwalaan nilang pumatay sa 5 tao. Ang publiko ay natakot dahil maaaring anumang oras ay umatake ito. Kalaunan, ang FBI ay binansagan na rin ang suspect na isang serial killer. Ano ang punot dulo ng lahat at bakit niya yon ginawa? Ito ang deep dive documentary na ginawa ko sa totoong buhay at pagbagsak ng Filipino-American na si Andrew Cunanan. Ang South Beach ay isang lugar sa Florida na sikat sa mga turista at mga mayayamang personalidad. Hindi lamang mga magagandang white sand beach ang makikita doon dahil sa lugar ay makakakita ka rin ng mga parke, museums, at iba't ibang mga outdoor activities. Bukod sa mga nabanggit ko, ang binabalik-balikan dito ng mga tao ay ang komunidad at ang experience na nararanasan nila sa South Beach. Isa sa mga taong nahikayat na bumili ng tahanan doon ay ang sikat na fashion designer na si Gianni Versace. Ang bahay ay tinawag niyang Casa Casarina. Ang mga taong nakapasok sa lugar ay inilarawan na ang tahanan ni Versace doon ay napakaganda at napakalawak, na hindi na ako nagugulat dahil para sa mga hindi pamilyar, si Versace ay isang malaking pangalan sa mundo ng fashion at hindi lamang simpleng fashion. Pero ang kanyang brand ay inilarawang combined luxurious classicism with overt sexuality. Ang kanyang mga show ay dinudumog ng mga sikat na tao at ang mga damit na ipinipresenta ng kanyang mga modelo ay talagang hinahangaan. Ang ilan sa mga sikat na celebrities ay hindi mapigilan na irampa sa red carpet ang mga damit na kanyang ginawa. Ngunit sa dami ng mga taong humahanga sa kanya sa Hollywood, marami sa kanila ang hindi nakakaalam na bago niya narating ang kasikatan ay nagsimula siya sa simpleng buhay. Si Giovanni Maria Versace ay pinanganak noong December 2, 1946 sa Reggio Calabria na makikita sa Italy. Ang kanyang kakayahan na makapag-design ng mga damit ay nagsimula noong siya ay bata pa lamang dahil napapaligiran na siya ng mga tela at iba't ibang mga design ng damit dahil ang kanyang mga magulang ay may-ari ng patahian at meron silang mga 12 mga mananahi. Katulad ng ibang mga matagumpay na negosyante ay nagsimula si Versace sa pinakamababang posisyon. Noong 1973, siya ay naging isa sa mga designers ng kumpanyang Jenny. Pagkalipas ng 4 na taon, isa siya sa mga napiling mga tao na magtayo ng Complice na isang sister company ng Jenny. Nang magtagumpay ang kumpanya ay naramdaman ni Versace na may kakayahan siyang magpalago ng negosyo, kaya naging determinado siya na magkaroon ng sarili niyang kumpanya. Noong 1978, nag-resign siya sa kanyang trabaho at lakas loob siyang nagtayo ng sarili niyang boutique. Sa ganda ng kanyang mga designs ay hindi lamang nakilala si Versace sa Italy dahil ang kanyang mga designs ay sumikat din sa ibang bansa. Kaya para maayos na mapalakad ang negosyo ay ginawa niyang CEO ang kanyang kapatid na si Santo, habang si Donatella naman ang naging vice president at designer. Mula 1980s hanggang 90s, ang simpleng boutique ay naging isang fashion empire. Ang kanyang mga designs ay hindi lamang para sa mga kababaihan dahil kahit ang mga personalidad na si Elton John at sikat na rapper na si Jay-Z ay gustong-gusto ang kanyang mga disenyo. Sa kanyang mga fashion show ay hindi lamang siya gumagamit ng mga simpleng modelo dahil meron siya mga loyal na supermodels tulad na Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington at Naomi Campbell para irampa ang kanyang mga designs. Sa ganda ng takbo ng kanyang karera ay nagtayo na rin siya ng boutique sa Estados Unidos. Bukod sa mga pambabaeng kasuotan ay pinasok na rin niya ang pagdedesign ng damit para sa mga lalaki at mga bata. Ang kanyang kumpanya ay nag-aalok na rin ng mga alahas, pabango at iba't ibang mga bagay na maaaring magamit sa loob ng bahay. Kasama ang kanyang partner na si Antonio na nakilala niya sa isang fashion show ay magkasamang nanirahan sa kanyang villa sa South Beach.
Pero ang glamoroso niyang buhay ay magtatapos sa isang brutal na paraan. Ayon sa ulat, noong umaga ng July 15, 1997, mag-isang naglakad si Versace patungo sa news cafe na malapit sa kanyang villa para kumuha ng dyaryo at mag-order ng kape. Nang makuha na niya ang mga ito ay naglakad siya patungo sa kanyang villa. Pero habang kinukuha niya ang kanyang susi para buksan ang gate, isang lalaki ang bumaril sa kanyang ulo ng 2 beses. Ang mga tao na nakakita sa nangyari ay agad tinawagan ang mga otoridad. Nagawa pang maisugod si Versace sa Jackson Memorial Hospital sa Miami pero sa tindi ng tama nito ay wala nang nagawa ang mga doktor at idineklara itong patay bandang 9:21 ng umaga ng araw ding yun. Ang nangyari ay agad pinagpiyastahan ng media at lahat sila ay dumating sa mansyon ng designer para malaman ang nangyari. At bago matapos ang araw na yon ay inununsyo ng mga otoridad na ang suspect ay ang 27 taong gulang na si Andrew Cunanan. Ang kanyang mukha ay ibinandera ng iba't ibang mga telebisyon at libo-libong mga flyers ang ipinamigay para lamang mahanap siya. Sa mga sumunod na araw, ang mga taong nakakakilala kay Andrew ay sa isang nagsulputan at sa mga interview sa kanila ay ibinahagi nila na si Andrew ay isang tao na mula sa isang mayamang pamilya. At ito ang tanging tagapagmana ng milyong-milyong mga ari-arian ng mga ito. Ang iba naman sa kanila ay nagsabi na ito ay gustong maging artista. Merong din nagsasabi na ito ay isang diborsyadong Navy na may mga anak. Pero ang hindi nila alam, lahat ng mga sinabi nito sa kanila ay puro kasinungalingan lamang. Noong August 31, 1969, ang mag-asawang sina Modesto at Mary Ann Cunanan ay masaya dahil nadagdagan na naman ng isang miyembro ang kanilang pamilya. Bilang mga Katoliko, ang mag-asawa ay pinangalanan ng kanilang bunsong anak na Andrew Philip alinsunod sa pangalan ng 2 sa mga disipulo ni Hesukristo. Ang kanyang ama na si Modesto ay pinanganak sa Pilipinas bago ito lumipat sa Estados Unidos at kalaunan ay naging naturalized American citizen. Pagkatapos maisilang ni Andrew, agad umalis si Modesto para magtrabaho dahil siya ay parte ng US Navy noon. Kaya ang kanyang ina ang nag-asikaso sa kanilang 4 na magkakapatid. Sila ay nanirahan sa National City na noon ay naiulat na isa sa mga pinakamahirap na lugar sa buong Estados Unidos. At base sa survey na ito na ginawa noong 2020, ay ganito pa rin ang sitwasyon doon magpahanggang ngayon. Ang hirap na nararanasan ng pamilyang Cunanan ang nagtulak kay Modesto na bigyan ng espesyal na atensyon si Andrew para ito ay magtagumpay sa buhay. At para magkaroon ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya, noong 1972, si Modesto ay nagretiro sa pagiging US Navy para mag-aral upang maging isang stockbroker. At para matulungan ang kanyang asawa habang ito ay nag-aaral, si Mary Ann ay iniwan ang kanyang trabaho bilang telephone operator para maging isang full-time housewife. At naging malaki ang impluwensya niya kay Andrew. Ayon sa ulat, bilang isang deboto ng simbahan, si Mary Ann ang nagturo kay Andrew na maging malapit sa Diyos. Sa edad na 7 taon ay ang kauna-unahang beses na nabasa ni Andrew ang Biblia. Dahil sa dalas nila sa simbahan ay naging altar boy ito at kalaunan ay naisip din itong maging isang pari. Ngunit ang payak at simple nilang pamumuhay ay nagbago nang magtagumpay si Modesto bilang isang stockbroker. Mula National City ay inilipat niya ang kanyang pamilya sa Bonita na isang kilalang lugar sa California na magandang tirhan dahil sa liit na mga nangyayaring krimen doon. Bukod dyan ay nalaman ko sa pagre-research na kung ikukumpara natin ang National City sa Bonita, ibang-iba ang estado ng pamumuhay dito dahil karamihan sa mga bahay doon noong 90s ay merong mga swimming pool at halos lahat sila ay nagmamayari ng mga kabayo na nangangailangan ng malaking lupain. Pagkalipas ng ilang taon, sa tagumpay ni Modesto ay nakalipat muli ang pamilyang Cunanan sa lugar na tinatawag na Rancho Bernardo na kilalang lugar na tirahan ng mga may kaya at mayayamang tao sa San Diego. Dahil dyan ay masasabi mong nakamit na ni Modesto ang tinatawag na American Dream. Sa ganda ng takbo ng buhay ng pamilyang Cunanan ay nagawa nilang maipadala si Andrew sa isa sa mga prestihiyosong eskwelahan na tinatawag na The Bishop School. At para malaman mo na talagang napakayaman na ni Andrew, ang kanyang mga magulang ay nagbabayad ng $9,000 para sa prep school noon na kung ikukumpara ang halaga ng perang yan ngayon, ito ay humigit kumulang na $33,000.
Kung ikukumpara natin ang halagang yan sa normal na halaga ng tuition fee sa mga private school na $12,000 sa Amerika ngayon, masasabi mong ang pinapasukan ni Andrew na eskwelahan ay para lamang sa mga elite. Habang pumapasok si Andrew doon ay nagustuhan niya na siya ay napapaligiran ng mga anak ng mga sikat at mayayamang mga tao sa San Diego. Ayon sa ulat ay kilala siya sa eskwelahan na madaldal pero napakatalino ni Andrew dahil siya ay merong IQ na 147 na maituturing na genius kung pagbabasehan natin ang IQ scale na ito. Si Andrew ay palakaibigan din at sa eskwelahan ay hindi niya rin itinago na mas gusto niya ang mga lalaki kesa sa mga babae. Ayon sa interview sa kanyang mga kaklase, lagi nitong sinisipulan ang mga miyembro ng kanilang polo team tuwing ang mga ito ay dumadaan. Si Andrew ay inilarawang life of the party at lagi itong may enerhiya para magawa ang iba't ibang mga bagay. Noong 1987, opisyal na nakagraduate si Andrew sa Bishop School at siya ay ibinoto ng kanyang mga kaeskwelahan na most likely to be remembered. At ang mga estudyante talaga ay hindi siya nalimutan dahil kung titingnan ang kanilang yearbook, kumpara sa ibang mga estudyante na maraming inilagay tungkol sa kanilang mga nagawa sa buong taon, ay wala ka namang makikita pag tiningnan mo ang pahina kung nasaan si Andrew. Bukod sa mga salitang après-moi le déluge, na isinulat ni Louis XV noong 18th century na sa Tagalog, ay pagkatapos ko may bagyo. Ang hindi alam ng kanyang mga kaklase ay aabutin pa ng 1 dekada bago nila malaman kung gaano kalakas ang bagyong kanyang sinasabi. Ipinagpatuloy ni Andrew ang kanyang pag-aaral sa University of San Diego pero noong October 1988, ang buhay niya ay magbabago. Ayon sa ulat, si Modesto ay kinasuhan ng embezzlement o paglustay sa hindi niya pera. At bago pa man maibaba ang arrest warrant, ito ay nakalabas agad ng bansa at nagtago sa Pilipinas. Iniwan ni Modesto ang kanyang pamilya sa pangangalaga ng kanyang asawang si Mary Ann. Dahil sa nangyari ay naghirap ulit ang pamilyang Cunanan at upang magkaroon sila ng pagkain sa hapagkainan ay buwang-buwang umaasa si Mary Ann sa food stamp na ipinapamigay ng gobyerno ng California. Napilitan din si Andrew na mag-drop out sa college at sinundan ang kanyang ama patungong Pilipinas. Ngunit kaagad itong bumalik sa Amerika dahil hindi nito nagustuhan ang kondisyon ng pamumuhay ng kanyang ama sa Pilipinas. Sa takot na masadlak sa kahirapan, ang matalinong si Andrew ay ginamit ang kanyang katawan para pagkakitaan. Siya ay nagsimulang makipag-date at lumabas kasama ang iba't ibang mga lalaki na inilarawan ng mga reporters na closeted men o sa madaling salita ay mga lalaki na hindi pa naglaladlad na sila ay parte ng LGBTQ community. Kasama ang mga mayayamang lalaki ay karaniwan siyang pumupunta sa mga high-end restaurant at umiinom ng mga mahal na wines. Ngunit ang paglabas para makakain ng mga masasarap na pagkain ay hindi naging sapat para kay Andrew. Dahil para sa kanya, kailangan niyang makakuha ng isang mayaman na tao na kayang gumastos at magbigay ng mga mamahaling gamit sa kanya, kaya pinasok niya ang pagiging gigolo. Para sa mga hindi pamilyar, ang gigolo ay tawag sa isang male escort na karaniwang binabayaran ng mga matatandang babae kapalit ng pagkakaroon nila ng relasyon o pakikipagtalik sa mga ito. Sa sitwasyon ni Andrew, ang sineserbisyohan niya ay mga matatandang mayayamang lalaki. Ayon sa investigasyon, sa tuwing ito ay makikipagrelasyon ay sinisigurado niyang magtatagal ang kanyang mga relasyon sa kanyang mga benefactor. Dahil sa tinatamasan niyang karangyaan, madalas siyang makita sa mga club at doon ay nakakakilala siya ng ibang mga lalaki na kaedad niya. Si Andrew na umaasa sa pera ng kanyang sugar daddy ay naging benefactor naman ng mga lalaki na kanyang nakakasalamuha. Marami siyang nakilalang mga tao na naging kaibigan niya. Ngunit kung gaano nila kabilis na nakapalagayang loob si Andrew, ay siyang bilis din ng paglalaho nito. Ang mga tao ay hindi siya mahanap dahil paiba-iba mga sinasabi nito tungkol sa kanyang background. Minsan ay sinasabi nitong siya ay dating US Navy. Sa ibang pagkakataon naman, si Andrew ay anak ng isang milyonaryo. At kapag tinatanong mo ito tungkol sa kanyang mga magulang, ay sinasabi nito na ang kanyang ina ay isang fashion designer. Ang ibang tao ay kilala siya na Andrew Cummings at minsan ang pakilala niya ay Andrew De Silva. Sa dami ng mga pangalan na kanyang ginagamit ay tila walang nakakaalam ng totoo niyang pagkatao,
bukod sa pailailang personalidad na kanyang pinagkatiwalaan. Isa sa mga ito ay si Jeffrey Trail na naiulat na naging malapit na kaibigan ni Andrew. Ang pangalawa ay si David Madson na isang engineer mula Minnesota na nakilala ni Andrew habang ito ay bumibisita sa San Diego. Ang dalawa ay nagkaroon ng long-distance relationship at ibinahagi nito sa kanyang mga kaibigan na si David ay ang love of his life. Habang ang dalawa ay magkarelasyon, patuloy pa rin ang paghahanap ni Andrew ng bagong benefactors sa mga clubs at restaurant. Sa kanyang paglalagi sa mga lugar na yun, isang araw ay nakilala niya si Norman Blatchford na mahigit 60 taong gulang na. Ang bago niyang mayamang sugar daddy ay kinuhanan siya ng bahay na nagkakahalaga ng $900,000. Binigyan din siya nito ng hindi lamang mahal pero isang luxury car. At bukod diyan ay binibigyan din siya nito ng buwanang allowance. Para kay Andrew ay wala na siyang mahihiling pa. Pero ang buhay niya ay magbabago muli dahil noong taong 1996, nakipaghiwalay sa kanya si David dahil natatakot ito sa kasuspe-suspecha niyang pag-uugali. Ayon sa mga kaibigan ni David, kinutuban na ito na may masamang ginagawa si Andrew dahil hindi nito sinasabi kung saan nanggagaling ang marami nitong pera. Kahit ang address nito o phone number ay hindi nito ibinibigay sa kanya. Ang kaibigan at roommate din ni Andrew na si Jeffrey ay lumipat ng tirahan pagkatapos nitong makatanggap ng bagong trabaho sa Minnesota. Ang paglipat ito ay naging dahilan kung bakit si Andrew ay naging madalas na mag-isa. Kasunod ng pagkawala ng dalawa sa mga mahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang sugar daddy ay nakipaghiwalay din sa kanya kaya naging problemado si Andrew sa pera. Nang mawalan siya ng taga-suporta sa kanyang mga luho, laging makikita si Andrew sa gay club ngunit ang problema ay dahil sa umiidad na siya at marami siyang kakumpetensya, kahit gaano pa ata katagal si Andrew sa mga gay bars at club ay nahirapan siyang makakuha ng bagong benefactor. Kalaunan ang dating masigla, life of the party at madaldal na si Andrew ay unti-unting nag-iba ang ugali. Ito ang isa sa mga interview sa kaibigan ni Andrew. Ibinahagi niya na kung dati ito ay hindi mo makikitaan ng bilbil sa katawan, ay napansin niyang nagsimula na itong tumaba at kasunod noon ay naging malimit na ang pakikipag-usap ni Andrew sa mga tao. Noong April 24, 1996, sinabi ni Andrew sa kanyang mga kaibigan na siya ay lilipat sa San Francisco ngunit bago siya bumiyahe sa lugar na yon ay pupunta muna siya sa Minnesota. Para sa kanyang mga kaibigan, ang paglipat ni Andrew sa ibang lugar ay bagong simula. Ngunit ang hindi nila alam ay may niluluto pala itong masamang plano. Noong April 25 ay dumating siya sa Minnesota at nakumbinsi niya ang kanyang ex na si David na patuloyin siya sa apartment ito. Pagkalipas ng 2 araw ay inimbita naman ni Andrew ang dati niyang roommate na si Jeffrey. Ayon sa kapitbahay ni David, nakarinig sila ng sigawan at mga malalakas na lagabog na nagagaling sa loob ng unit nito. Ngunit nang makita nila si David kinabukasan na lumabas sa apartment kasama si Andrew, ay hindi sila nag-alala. Sa sumunod na araw, ang mga kaibigan at katrabaho ni David ay hindi na nagdalawang isip na tumawag sa mga otoridad para makapagsagawa ang mga ito ng welfare check dahil hindi ito pumasok sa trabaho at hindi rin nila ito makontak. Nang mapasok ng mga otoridad ang bahay ay nakita nila ang bangkay ni Jeffrey na binalot ng carpet. 4 na araw pagkatapos noon, ang bangkay naman ni David ay nakitang lumulutang sa isang lawa. Ang mga otoridad ay kaagad pinaghinalaan na si Andrew ang salarin sa pagpatay sa mga ito. Pero ang problema ay hindi nila ito makita. Ayon sa interview sa mga pulis, hindi nila alam ang motibo ni Andrew sa pagpatay sa 2 mga lalaki. Pero may teorya sila na maaaring nagalit ito kina Jeffrey at David dahil sa ibinabahagi nila ang totoo niyang pagkatao. Mabilis na kumalat ang balita at ang ginawa ni Andrew ay nakarating sa San Diego. Ang mga taong nakakilala sa kanya ay nagulat dahil nalaman nila na ang totoo pala nitong pangalan ay Andrew Cunanan at hindi Andrew De Silva. Ang mga ito ay kaagad natakot dahil para sa kanila kung kaya nitong patayin ang 2 sa taong malalapit sa kanya, ay maaaring sila na ang isunod nito. Mula Minnesota ay ginamit ni Andrew ang sasakyan ni David at dumiretso siya papuntang Chicago. Doon ay dumiretso siya sa bahay ng sikat na real estate developer na si Lee Miglin. Noong May 4 ay nakita ng mga otoridad ang bangkay ng 72 taong gulang na si Lee sa garahe nito.
Ayon sa autopsy, ang salarin ay sinaksak ang matanda sa dibdib gamit ang garden shears o gunting. Ang buong mukha nito ay binalutan din ng masking tape. Ayon sa asawa ng negosyante, bukod sa nawawalang $2,000 na pera nito, ay nawawala din ang ilan sa mga mahal nitong suit at mga personal nitong mga gamit. Bago matapos ang araw na yon, ang mga otoridad ay nakita ang sasakyan na ito na nakaparada malapit sa bahay ni Lee. Ang sasakyan ay kinilalang sa biktimang si David Madson. Ang mukha ni Andrew ay lalong naging laman ng balita dahil siya ang itinuturing na suspect sa pagpatay sa 3 mga tao. Ang publiko ay hindi mapigilan na magtanong kung bakit niya pinatay ang real estate developer. Ang iba ay naghinala na ang matanda ay maaaring dating naging benefactor or sugar daddy ni Andrew. Ngunit ang pamilya ni Lee ay itinanggi na hindi nito personal na kilala si Andrew. Ang pahayag na ito ay sinang-ayunan ng FBI. Ayon sa kanila, maaaring desperado na si Andrew sa pera kaya pinupuntahan nito ang bahay ng mayayamang mga tao para makapagnakaw. Noong araw na yon, ilang libong mga FBI agents ang inutusan na kaagad arestuhin si Andrew kung sakali na makita nila ito. Kahit alam na ng buong Estados Unidos ang kanyang ginawa, sa halip na magtago, si Andrew ay malakas ang loob na kaya niyang lusutan ang lahat. Mula Chicago ay pumunta ito papuntang New York. Bilang isang tao na mahilig sa mga mahal na gamit, si Andrew ay pumasok sa isang upscale mall at bumili ng bagong mga damit. Nanood ito ng pelikula sa sinehan ng 2 beses at pumasok din ito sa club. Noong May 8, habang bumabiyahe gamit ang sasakyan ng bago niyang nabiktima, si Andrew ay ginamit ang cellphone ni Lee. Ang mga otoridad na tinitiktikan siya gamit ang cellphone ng negosyante ay nagawang matrace na si Andrew ay patungong Philadelphia. Ang FBI ay kagad kinontak ang Philadelphia Police ngunit hindi nila akalain na mga ito ay magsasagawa ng media briefing. Doon ay inanunsyo ng police chief na nagawa nilang matrack si Andrew gamit ang cellphone ni Lee. Ang hindi nila alam ay nakikinig pala si Andrew sa kanilang anunsyo kaya agad nitong inabandona ang sasakyan sa isang sementeryo. Sa kasamaang palad, bago makalayo si Andrew sa lugar, ay namukaan siya ng caretaker ng Finns Point National Cemetery na si William Reese. Kaya binaril niya ito sa ulo na kaagad nitong ikinamatay. Dahil sa parami ng parami ang kanyang mga biktima, ang FBI ay kaagad inilagay si Andrew sa kanilang FBI Most Wanted list. Noong May 12 ay pininiwalaan ng mga otoridad na dumating si Andrew sa South Beach, Miami, Florida. Para sa kanila, ang lugar na ito ay perpektong lugar para sa katulad ni Andrew dahil noong 90s, isa ito sa mga lugar sa Estados Unidos kung saan malayang namumuhay ang mga taong miyembro ng LGBTQ community. Lipa na ang mga clubs doon at ayon sa mga otoridad, maaaring doon gustong maghanap ni Andrew ng bago niyang benefactor. Dito sa hotel na ito siya tumuloy mula May hanggang July at kahit merong mahigit 1,000 mga FBI agents ang naghahanap sa kanya, hindi siya natakot na gamitin ang totoo niyang pangalan. Pero dahil sa wala siyang pinagkukunan ng pera ayon sa report noong July 7, si Andrew ay namroblema sa pera kaya pumunta ito sa isang pawn shop at ipinagbenta nito ang gold coin na pagmamay-ari ni Lee Miglin. Sa form na ito ay makikita na ginamit niya ang tunay niyang pangalan at ang may-ari ng sanglaan ay kinuha rin ang kanyang thumb mark. Ang prosesong ito ay hindi lamang sa Florida pero ito ay ang parehong proseso ng mga sanglaan sa buong Estados Unidos. Kapag tapos na ang bintahan, nasa batas na ang mga pawn shop ay kailangang isumite sa mga presinto ang mga form na mga ibinebenta sa kanila. Kada buwan, ang mga otoridad ay laging binibigyan ng listahan ng mga nakaw na gamit ang mga pawn shop para kung sino man ang magtangkang magsangla ng mga nakaw na gamit ay kaagad nilang mahuhuli ang mga suspect. Ang may-ari ng sanglaan na walang kaalam-alam na ang katransaksyon pala niya ay isang serial killer ay ipinadala ang form sa presinto. Ngunit dahil sa taong 1990s ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi nakita ng mga otoridad ang resibo dahil sa daming backlog sa presinto. Noong July 11, ang swerte ni Andrew ay naubos dahil noong pumunta siya sa ice cream shop na ito, ang cashier ay namukaan siya dahil ito ay laging updated sa mga balita. Pagkatapos niyang matawagan ng 911, ang mga otoridad ay kaagad dumating sa hotel ngunit si Andrew ay nag-checkout na. Noong parehong araw na yon ay napakaraming mga tao ang tumawag sa 911 para ibalita na nakita nila ito ngunit natapos ang araw na yon ay hindi ito nahuli. Noong July 15, 1997,
Pumutok ang balita na binaril ni Andrew ang sikat na designer na si Versace ng 2 beses sa ulo. Ang mga saksi sa pumaril pati ang live-in partner ni Versace ay tinangkapang habulin si Andrew. Ngunit umatras sila dahil tinutukan sila nito ng baril. Ang mga otoridad ay kaagad nakita ang sasakyan na ginamit ni Andrew at doon ay nahanap nila ang napakaraming mga ebidensya na magpapatunay na ito nga ang pumatay hindi lamang kay Versace pero sa 4 na iba pa. Bukod doon ay nakita din nila ang iba't ibang mga dokumento na pagmamayari ni Andrew tulad ng passport, driver's license at ID nito. Ang pamilya kahit ang live-in partner ni Versace ay sinabi na hindi nito personal na kilala si Andrew. Ang burol ng fashion mogul ay tinuluhan ng iba't ibang mga personalidad para makiramay sa napakabrutal na sinapit nito. Ang FBI ay humingi na ng tulong sa publiko para ito ay mahuli upang wala na itong mabiktima pa. Sa press briefing ay inhalintulad nila si Andrew sa mga sikat na serial killer tulad ni Ted Bundy, Charles Manson at Jeffrey Dahmer. Ang mga wanted posters na merong mukha at impormasyon ni Andrew ay inilagay sa mga tindahan, bawat dyaryo at oras-oras ay ibinabalita siya sa iba't ibang mga telebisyon. Araw-araw ay nakakatanggap ang mga otoridad ng mahigit 1,000 tape mula sa iba't ibang mga tao. Ngunit hindi pa rin nila mahuli si Andrew. Ang kanilang paghahanap ay natapos noong July 23 na makatanggap sila ng tawag mula sa caretaker ng boathouse na ito. Ayon sa taong yun ay gusto niyang linisin ang boathouse pero alam niya na merong tao sa loob dahil nawawala ang isa sa mga lock. Bago pa man niya mapasok ang loob ay nakarinig siya ng putok ng baril. Ang mga otoridad ay kaagad pinasok ang lugar dahil sa malakas ang hinala nilang ang nasa loob ng boathouse ay ang suspect na matagal na nilang hinahanap. Ang mga otoridad ay itinapon ng tear gas bago pumasok sa bahay. Sa loob ay wala silang nakitang tao pero nang pinasok nila ang master's bedroom ay doon nila nakita ang wala ng buhay na katawan ni Andrew. Ito ay nakasuot lamang ng boxer at sa kanilang investigasyon ay lumalabas na ang baril na ginamit ito para patayin ang lahat ng kanyang mga biktima ay ang parehong baril na kanyang ginamit para magpakamatay. Pagkatapos ng nangyari, ang FBI ay masayang inanunsyo na maaari nang mamuhay ng payapa ang mga taga-Miami at buong Estados Unidos dahil wala na silang kailangang alalahanin dahil ang suspect ay nagpakamatay na. Alinsunod sa kahilingan ng pamilya ni Andrew, ang kanyang mga labi ay pinakremate at ang kanyang mga abo ay nakalagak sa mausoleo na matatagpuan sa Holy Cross Cemetery sa San Diego. Dalawang taon pagkatapos ng nangyari, ang ama ni Andrew na minsang iniwan ang kanyang buong pamilya para takasan ang mga kaso laban sa kanya ay bumalik sa Estados Unidos. Ayon sa ulat, ito ay naninirahan sa Bulacan at meron ng bagong asawa. Kasama ni Modesto ang isang Filipinong direktor dahil gusto nilang isapelikula ang buhay ng kanyang anak. Ayon sa kanyang pahayag, si Andrew ay inosente at hindi ito ang pumatay sa mga biktima. Ibinahagi niya na ang mga Amerikano ay napakabilis na maniwala porket nanggaling ang mga impormasyon sa FBI. Hindi siya makapag-comment ng diretso kung ano kasi ang sabi nga sa pagkakakilala sa anak niya ay sa mabait at palangiti lang, walang imik. At masasabi naman doon ng mga klase sa pinanggalingan ng school na Bishop School, Catholic School. Ganon daw ang ugali ng anak niya. Kaya hindi siya makapaniwala na makagawa ng anak niya yung mga binibintang sa kanya. Siyempre, malulungkot din ho ako dahil na hindi ko po akalain na yung batang yun ay magkaganon. Dahil ang alam ko, yung batang yun ay talagang tahimik, mabait, tahimik na pamilya sila at saka ho religyoso sila. Basta ho siya mabait na bata, tahimik, religyoso, marunong masipag mag-aral. Lagi yung ano yung sabi niyo? Lagi ho nakakwintas ng puon. Itinanggi din ni Modesto na ang kanyang bunsong anak ay isang bakla. Bagkus ay sinabi niya na ito ay gay by association na tawag sa paniniwala ng isang tao na kapag ang isang lalaki ay madalas makisalamuha sa mga bakla, ay isa na rin itong bakla. And I had a very favorite hold for him to keep him quiet and keep him at peace with himself. And holding him by the right arm,
I would have my left hand behind his head. I don't believe at all that Andrew was homosexual. You see, to play the role, it's just like an actor. That was dictated to him by his superiors, whoever they may be. Do you have a problem with people being gay? No. Hindi ko alam kung na-release ang pelikula na ginawa nila pero maaaring alam mo na napakaraming mga pelikula at documentary na naglabasan tungkol sa buhay ni Andrew Cunanan. Sa article ng Vanity Fair ay sinabi ng isang reporter na si Mary Ann ay pumanaw na sa edad na 73 taong gulang at kahit sa huli niyang hininga ay naniniwala siya na inosente ang kanyang bunsong anak at para sa kanya ang pumatay talaga kay Versace ay isang mafia. Kahit saan ka magbasa ay wala ka makikitang malinaw na eksplanasyon kung ano ang talagang dahilan kung bakit pinatay ni Andrew si Versace. Ang iba ay naniniwala na ang dalawa ay minsang naugnay sa isa't isa. Ang iba naman ay nagsasabi na pinatay ni Andrew ang fashion mogul dahil naiinggit ito sa buhay ni Versace dahil nasa kanya na ang lahat ng gusto sa buhay ni Andrew. Pero kung ano pa man ang paniwalaan mo para sa FBI, ay naniniwala sila na ang motibo ni Andrew ay paghihiganti. Sa teorya ng kanilang mga investigador, ay binalikan ni Andrew ang dati niyang mga kliyente at naging karelasyon dahil nagkaroon siya ng sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.